I rejoice when I heard them say, "Let us go to the house of the Lord." Along my way, to that shrine, to refresh me with living water, with the celebration of the Eucharist, where I can repent of my sin and receive sacramental absolution. I rejoice when I heard we are going to the house of the Lord. Sa patuloy na pag-inog ng ating mundo, makailang pagkakataon nang naisulat at nabanggit na isang paglalakbay ang buhay. Ang buhay ay isang ekspedisyon. Dahil sa kaibuturan ng ating mga puso, batid natin sa paglalayag natin ito sa mundong ibabaw, matatagpuan natin ang kahulugan ng ating buhay. Na ang isang Katoliko'y manlalakbay, ito ay nakasulat sa kanyang masasabi nating spiritualidad. Una muna, sapagkat ang maging tao ay maging isang naglalakbay. May simula, may pupuntahan, may hantungan. Mayroong pagitan ng umpisa at katapusan. At upang ito'y marating, kinakailangang umusad, kumilos, gumalaw. Hindi pwede na sa buhay ng tao ayon sa kalikasan na ang isa'y nakapirmi at hanggang doon na lamang. Pag ika'y hanggang doon na lamang, wala ka ng buhay. Ang pilgrimage o peregrinasyon ay yung kakayanan natin bilang mga naniniwala, nananampalataya kay Jesus na pumunta sa isang paglalakbay. Kasi diba, tayong mga tao na naniniwala kay Jesus, tayong mga bininyagan na Kristiyano, naniniwala tayo na tinatawag tayo lahat ng Diyos na maging banal katulad niya. Siguro ang privilege ay ating na-trace noong ang panahon ng Exodus. Noong tinawag ng Panginoon ang kanyang bayan na lumabas sa Egypto at mabigyan ng kalayaan na magsamba sa Kanya. Yun yung sinabi ni Moises kay Paraon na palayain ninyo ang aking bayan upang kami makapunta sa ilang at iyon ay mag-alay kami ng sakripisyo magsamba sa aming Diyos. At ganoon din po ang ating dapat isipin kung tayo ay pupunta sa isang pilgrimage. It's a call from God. Tinatawag tayo ng Panginoon upang magsamba sa Kanya ng matiwasay at may dalisay ng puso. Kaya't sa ating paglalakbay na ito, nalalarawan, ayun, yung paglalakbay ay isang metapora, isang pag-aalintulad, isang larawan na angkop na nakukuha yung kahulugan at diwa ng buhay Kristiyano na sana bawat isang bininyagan ay umunlad, yumabong, lumalim pa sa pagka-Kristiyano. Ang pananampalataya kasi ay isang paglalakbay. Paglalakbay ng buong buhay. Ngunit ang paglalakbay nito ay kailangan natin compartmentalize para mas kayanin natin ang ganong paglalakbay. Upang ating magampanan at madama ang ating pagiging manlalakbay, kinakailangan ay dumalaw tayo sa mga dambana upang mapapanibago natin ang ating pananampalataya. Ang isang dambana ay isang puok
ng samandaliang pagtigil sa isang naglalakbay. Gaano man kalayo, gaano man kalapit, mahalaga, kailangan ng tao na meron siyang nararating na kung saan pwede siyang mamahinga. At sa kanyang pagpapahinga, mapag-isip-isipan, ano ba itong nangyayari? Ano ba ang kailangan? Ako ba'y may napapabayaan? Ang isang shrine o damba ng dalanginan, ito'y puo kung saan ang Diyos batid ko naroon din para sa akin. At ako'y pwedeng tumigil sa lahat ng aking ginagawa. Hindi lamang upang mamahinga, kung hindi upang siya'y katagpuin. Makaniig sa mandalian man lamang, buhayin yung aming ugnayan. Ang shrine ay isang lugar o pook na dalanginan ng tao. Pero hindi lamang dalanginan, kundi mayroon silang kakaibang nararamdaman dito sa dambana. Isa sa nais kong mabago sa pag-iisip ng mga nagpupunta sa shrine ay ang shrine ay hindi isang museum. Hindi ito isang tourist destination, kundi ito ay isang bahay ng Diyos at dalanginan. Isa sa mga espesyal na mayroon ang shrine ay nandoon yung solemnity ng lugar. At hindi lamang iyon, ang sino mang pumunta doon ay magkakaroon ng indulgence. Sapagkat ito ay sentro ng debosyon, ito ay dinadayo ng mga tao sa mga pilgrimage. The shrine is a place of encounter. It's a place of encounter, first of all, between God and man. Always sa pamamagitan ng santo o ng ating Panginoon mismo na siyang tumatawag sa atin upang pumunta doon. It's also a place of encounter between members of the same faith. Na tayo sa ating pananampalataya ay magkakaisa at makikibahagi sa pagsusunita upang maging mas mabuting tao at mapalalim ang ating pananampalataya. Ang isang damba ng dalanginan, iyon ay isang tulong sa pagbibigay diin sa buhay pananampalataya na kahit sa parokya ka man kabilang, kasama ng iba, ito'y isang pagkakataon paanyaya na baka kailangan mong damahin yung katotohanan na ikaw ay isang manlalakbay. At kung isang manlalakbay, merong lugar na sa iyo'y nag-aanyaya, sapagkat doon may nangyari, may kasaysayan, sapagkat doon mayroong isang imahe, meron doon kung madarama mo na ang mahal na inang si Maria nag-iintay sa iyo. Kung saan may mga santo na nakatulong na sa iba, baka sa iyo rin. Yun yun. At sa likuran ng lahat ng ito'y ang bawat shrine ay dapat maging isang puok kung saan alam mo sa kay Kristo Jesus ang Diyos ay Emmanuel. Ang shrine o dambana ay mahalaga sa buhay ng isang mananampalatayang Katoliko. Kasi kapag meron kang paglalakbay, kailangan mo rin ng stopover. Every time na meron kang pupuntahang isang lugar, meron kang lugar na kung saan tinitignan mo yung buhay mo, nire-refresh mo, bakit ka nga ba naglakbay in the first place? Bakit ka nga ba naglalakbay sa iyong buhay? Ngayon, sa buhay natin bilang mga Katoliko, nakikita natin yung peregrinasyon o yung pilgrimage bilang isang paraan upang makita natin na yung paglalakbay natin ay pagtawag sa atin na maging banal. Una muna, tandaan ninyo, shrine originates from human experience of the divine. Kaya nagkaroon ng shrine sa isang lugar. Dito'y merong mga nakapuna. Pag dito sila nagpunta, daman-daman nila. Experience, human experience.
yung mga shrine, ito yung mga tanda. Sila ay mga tanda ng ating pananampalataya. Sinasabi ni Pope Francis sa atin, yung simpleng pananampalataya ng tao, mararamdaman mo kapag pumasok ka sa isang shrine. Kasi makikita mo yung mga tao na nagdarasal ng taimtim, na nagdedebosyon, hinihipuan yung mga imahen bilang tanda ng kanilang paggalang. At dahil doon, mas nakikita natin sa ating sarili na kung ano man yung makita natin sa libro na ito ay aral para tayo ay mas lalong maging banal. Every time we visit a shrine, we renew our faith and we deepen our faith. Kasi doon sa mga shrine, hindi lang yung personal natin na panata ang ating ginagampanan, yung makasalungurin natin ang mga tao, may pananampalatayang kasama natin. Sharing of faith ay nagpapalakas sa ating pananampalataya. Bawat shrine na ang experience ng tao ay wala naman. Artificial. O ngayon, yung nagpupunta ron, wala naman silang nararanasan. Yung shrine na yon, sigurado ko, hindi magtatagal, titigilan ng tao, matutuyo, walang daloy ng buhay. Kapag walang corresponding human, anthropological, sociological experience, walang mangyayari. Sapagkat hindi buhay. Ang shrine, buhay ng tao sa pananampalataya ang tinututukan, tinutumbasan. Since shrines are basically the centers where popular devotions arise, there's always the possibility na magiging fanatical yung pagpunta ng mga tao doon at magkakaroon sila ng iba't ibang pagkakaintindi sa pananampalataya. Kaya kinakailangan na merong mag-regulate nito upang ang pagpunta ng mga tao doon ay hindi nagpapalala sa problema, kundi nagpapadalisay ng kanilang pananampalataya. Kaya it's very important na merong catechesis, merong diorama, merong museum, para ang pananampalataya ng tao ay mamulat sa totoong turok ng ating simbahan. Ito din ay lumalalim lalo kapag nakita natin yung pagiging sentro nito ng tawang gawa. Hindi lang nagkakaroon ng debosyon sa isang dambana, kundi ito dapat ay nagdadala sa atin tungo sa misyon, sa pagtulong sa ating kapwa-tao. Yung Shrine Ministry, ito yung grupo galing sa bawat shrine na kung saan nagagabayan, nabibigyan ng pagpapahalaga at saan natutulungan yung mga pilgrims o yung mga nagpipilgrimage doon sa kada shrine. Dapat din ay merong shrine ministry na kung saan ang pangangailangan ng mga pilgrim ang binibigyan ng pansin. Hindi lang kasi siya parokya, kundi isang pilgrimage site, isang shrine din. So, dapat na yung mga tao ng parokyano, ngunit dumadayo dito, ay mabigyan din ng pansin. Ang isang shrine ay hindi tatakbo dahil sa rektor. Ang mahalaga sa likuran ng isang shrine ay yung shrine community na inspirasyon yung rektor. Ngunit bawat isa nakikita yung ginagampanan nila doon. Kung ako man ay tagawalis o ako'y tagadilig ng mga halaman, na ito'y bahagi ng aking ministry. Na dito ang mga kapatid ko'y tinutulungan ko na ang Diyos ay matuklasan, na ang direksyon ng buhay ay sariwain. Ngayon, bakit naging mahalaga yung sabihin na ang shrine ay parte ng tinatawag nating new evangelization o yung pinanibagong evangelisasyon? Una, dahil sa shrine, nakikita natin yung iba't ibang aspeto ng buhay pananampalataya ng mga Katoliko. Doon sa libro na ito ay sinamarize natin, binuod natin sa 7 aspeto. Itong libro na to ay nagsimula bilang isang research, academic research, noong
taong 2018 hanggang 2019, ang naging layunin na to ay makita yung teolohiya na pinapakita sa atin ni Pope Francis. Kasi meron siyang ginawa na dokumento noong taong 2017. Ang pangalan ng sulat na ito ay Sanctuarium in Ecclesia. Ang ibig sabihin noon ay ang dambana sa loob ng simbahan. Pinapakita nito yung angking kagalingan na meron tayong mga shrine. At ano ba yung kahalagahan? Ano yung papel ng mga shrine na ito bilang mga lugar na kung saan nananalangin tayo sa loob ng simbahang Katoliko? Siguro ang naiisip ko na matututunan ng mga tao dito sa aklat na ito ay kung paano pahalagahan yung kanilang buhay pananampalataya kapag pumupunta ka sa isang lugar. Kasi ang mga shrines kasi, minsan nakakala ng mga tao pumupunta ka sa shrine pa dahil lang maganda yung lugar. Yung parang tourist destination lang siya. Kailangan kasi makita rin kahit papaano ng mga nanampalataya na yung shrine ay isang lugar dahil ikaw naglalakbay. Tapos yung paglalakbay na yon, hindi lang siya yung pumunta ka lang doon para magpa-picture, pumunta ka lang doon para masabi mo na napunta ka sa isang sikat na lugar, kundi napunta ka dito kasi gusto mong makapiling ang Diyos. Pumunta ka dito kasi nagpepenitensya ka eh. Doon sa libro ni Brother Ivan, masasabi kong napakalaking tulong nito para doon sa mga mag-a-apply ng shrine or national shrine, diocesan shrine, kasi nandun na yung kumpleto na no? Yung mga gagawin o hakbang para maisaayos ang lahat sa pag-a-apply, no? Hindi lamang ito sa pag-a-apply kundi para din sa mga kaalaman ng mga deboto kung ano talaga yung shrine na sinasabi. The book informs us of the nature of the shrine, and it inspires us to do more para sa ating mga shrine upang kung tayo dumalaw doon, hindi lang para turismo, hindi lang dahil ang ganda ng lugar, hindi kaya makakabili tayo ng gandang rosaryo. No, it's not an excursion, but it's a way to deepen our faith. Kaya kinakailangan din natin ng spirit of penitence tayo pupunta sa shrine upang magiging more fulfilling ang ating ginagawa. Hindi lang siya pang turismo, kundi integral upliftment of the spirit. Kaya itong isinulat ni Ivan, ako'y nagagalak na iyan ginawa niya, ito'y malaki ang maitutulong doon sa consciousness of the serious role the shrines must play in the spirituality inculturated in a given local church. Yung shrine sa Pilipinas, alam ba nila kung ano yung cultural values na dito ay dapat na ay ating tinutuntun at pinagsasamantalahang pakinabangan? Ang isang mahalagang bagay na natutunan ko dun sa pag-research ko nitong libro, na yung pagiging shrine ay hindi isang title lang. Hindi siya basta parangal lang na iginawad mo sa isang simbahan tapos matatapos na doon. Ang pinakamahalagang bagay na natutunan ko dito ay yung shrine, hindi mo siya mabibigyang halaga sa pagkakadeclare lang na pagiging shrine niya. Mas lalo pang nakikita dapat ng tao yung role ng pagiging shrine kapag ito ay shrine na talaga. Kapag nakita na ng mga tao na dapat itong puntahan. At sa pagpunta natin sa lugar na ito, sa pagparito natin sa simbahang ito, doon natin naramdaman na tayo ay welcome, tayo ay iniengganyo na mas lalo pang mapalapit sa Diyos, na mayroong mga tao na handa na tumulong sa kada pilgrim na maging kabahagi din tong shrine na ito ng buhay nila.
nagiging bahagi ng buhay mo ang shrine dahil nagiging bahagi ng buhay mo ang Diyos. At dahil sa pagiging bahagi na yun ng buhay mo ng Diyos, babalik at babalik ka doon sa lugar na yon dahil doon mo nakatagpo ang Diyos. Una po sa lahat, ako po'y nagpapasalamat po sa lahat po ng mga tatangkilik po at tumatangkilik na po ng aking aklat na ito. Ito po ay isang munti at payak na handog para po sa ating ang simbahan, lalo't ngayon po na tayo po ay nagdiriwang ng 500 taon ng Kristyanismo dito sa ating bansang Pilipinas. Nawa po sa ating pong pagtangkilik sa libro na ito ay meron tayong matutunan kahit papano at kahit konti na merong kinalaman sa pagpapalalim at mas lalong ikauunlad ng ating buhay pananampalataya na siyang mag-uudok sa atin na lalong mapalapit sa Diyos bilang kanyang mga anak at bilang kanyang mga kaisa sa pamamagitan ng inang simbahan.